Ayoko nga. Saad ko kay Shin na ngayon ay nandito sa dorm ko upang humingi ng tulong. Sige na, please. Ikaw na lang ang pumunta sa date. Alam mo naman na ayaw ko na pinangunahan yung desisyon ko sa buhay, di ba? Saad niya na para bang nangihingi lamang siya ng tubig sa kantin. Alam mo naman na kailangan kong mag-focus sa pag-aaral, di ba? Graduating na tayo. Kaya nga dapat tayo mag-enjoy. Hindi talaga matigil-tigil ang babaeng ito hanggang hindi nakukuha ang gusto niya. Well, gusto niya lang naman na ako yung pumunta sa date niya na inasikaso ng mga magulang niya. Shane Sanchez, ang pinakamagandang babae na nakilala niya. Mayaman sila dahil nagmamay-ari lamang yung mga magulang niya ng 3 hotel. Hindi maikakaila na ito'y may pagkasutil. Gusto lang naman ng daddy niya na makasal siya sa isang mayamang lalaki. Ang rason daw ay para kung mawala sila ay nasa mabuting kamay pa rin si Shin. Pero iba si Shin sa lahat ng babae. Hindi siya yung tipong nagpapa-under sa kahit sino. Kahit sa mga magulang niya, hindi siya nakikinig sa lahat ng mga bilin nito. Can you do that for me? Nakatingin siya sa akin ngayon na nagmamakaawa na tulungan ko siya. Ayoko. Nakabusangot na ang mukha niya ngayon dahil sa pagtanggi ko. Hindi madali ang pinapagawa niya. Hindi madaling makipag-date sa taong di ko naman kilala or di ko pa nakita. Tsaka wala sa list ko ang makipag-interact sa mga lalaki ngayon. You help me? Or you help me? Natawa ako sa sinabi niya. Para naman wala akong choice kundi sundin kung ano ang gusto niya. Tsaka kung tutuusin, sigurado naman na kung may ibibigay siya sa akin na kapalit. Anong kapalit? Maikling saad niya. Napatalon siya sa saya sa sinabi ko. Kung kanina, hindi maipinta ang mukha niya sa inis, ngayon naman parang gusto niya siya ang puminta sa mukha niya sa sobrang saya. Ganun na ba talaga siya kainis sa lalaking ipapakasal sa kanya at kailangan niya pang magsinungaling? I'll do everything. I'll pay for all your school fee. Ano, game ka? Walang problema si Shin kung pera ang pag-uusapan. Walang pakialam mga magulang niya kung saan-saan niya gamitin yung pera nila. Yumakap siya sa akin sabay-sabing, "Thank you Yanishka Elvira." Ngunit hindi ko mapigilang hindi mangamba sa plano ni Shin. Alam ko kung ano ang mangyayari pag nalaman ng mga magulang ni Shin na hindi siya ang sumipot sa date nila. Kinakabahan ako sa mangyayari. Andito ako ngayon sa labas ng restaurant upang maghanda sa date namin nung lalaking sinasabi ni Shin. Grabe yung kabog ng dibdib ko. Parang kakawala na siya sa katawan ko. Ano nga ulit pangalan nun? Bulong ko sa sarili ko. Nag-text ako kay Shin na andito na ako sa restaurant. Binihisan niya pa ako ng maayos para mukha daw akong presentable. Andito na rin ako sa restaurant. Reply niya sa akin. Habang papasok ako sa restaurant, nakita ko si Shin na nakaupo malapit sa hinanda niyang table para sa amin ng lalaki. Good luck. Text niya sa akin habang paupo na ako sa table. Wala pa dito yung lalaki, pero yung tibok ng puso ko ay parang bulkan na sasabog na. Ang init pa ng mukha ko dahil sa kaba. Sana hindi pangit yung lalaki. Bulong ko sa sarili ko. Hello sir, may nareceive po ba kayong table? Narinig kong tanong ng babaeng waitress sa lalaking kadadating pa lang. Yes, si Miss Shane Sanchez. Napatigil ako sa ginagawa ko nang marinig ko yung lalaki nagsalita. Ito na ba siya? Siya na ba yung makakadate ko? Nagkatinginan kami ni Shane dahil katulad ko, nagulat din siya sa nakita niya. Gwapo at matipuno ang lalaki. Meron siyang konting galo sa mukha pero hindi yun naging hadlang upang matago ang kagwapuhan niya. Sinanyasan ako ni Shane na umayos ng upo dahil hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyayari. Dito po sir, turo ng waitress
sa lalaki. Papunta sila dito sa table ko, kaya mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Okay, kaya mo to, Yani? Miss Shane Sanchez? Tanong niya sa akin, sabay upo sa harap ko. Okay, Yani. Ang gagawin mo lang ay dapat ma-turn off siya sa'yo, okay? Yes? Maikling saad ko. So, anong gagawin natin? Hindi ako makapagsalita dahil sa sobrang kaba. Nakatitig lamang ako sa kanya na para bang huhubaran ko na siya. Ano nga ba ang gagawin namin? Do whatever you want. Saad ko na may bahid na erita sa boses. Kailangan ma-turn off siya sa akin. Okay, maikling saad niya na para bang naboboard siya sa ginagawa namin. Kinamay ko ang pagkain kahit may kutsara at tinidor naman. Ang goal ko ay ma-turn off siya sa akin. Pati ako ay nadudugyutan sa ginagawa ko. First step para ma-turn off ang isang lalaki ay habang kumakain kayo, isang big no na sa kanila ang walang manners sa pagkain. Kaya ito ang ginagawa ko. Do you know how to use spoon? Eto, nagagalit na siya. Sige lang, magalit ka lang para ma-turn off ka sa akin. Nagkahulog-hulog pa ang pagkain sa lamesa. May mga tao na rin ang nakatingin sa amin. Pero nasa list priority ko na ang mga yan. Dapat focus ako sa goal ko. Paki mo. Sarkastikong sagot ko. Ayon na ayon ng mga lalaki yung babaeng nang babara. Where's your manners, miss? Naiiritang tanong niya, sabay hawag sa sentido niya. Kaloka, ang gwapo niyang magalit. Pag ito nagkamali, ako pa siguro yung magsasorry. Pero dapat, focus ako sa goal ko ma-turn off siya sa akin. Nakasalalay din yung school fee ko. Mababawasan din yung gastusin ko pag nabayaran ni Shin yung fee ko sa school. E di hanapin mo. Nakangiti kong sagot sa kanya. Nandito sa akin ang alas, kaya kampante akong magagalit na siya sa akin. Magalit ka lang. Sige lang, tatanggapin ko. Inirapan ko siya, sabay higop sa sabaw. Aray! Ang init pala nung sabaw. Hindi man lang ako tumingin. Napasa tuloy yung bibig ko. Natawa siya sa nangyari sa akin. Mukha kasi akong dugyot na tao na parang hindi kumakain ng ilang buwan. Ano nakakatawa? Pinunasan ko ang bibig ko gamit ang damit ko kaya sobrang basa at dumi na nito. Bakit ba? Parang wala lang sa kanyang ginagawa ko. You look like a baby. Natulala ako sa sinabi niya. Ano raw? Mukha akong baby? Ano? Baby niya? Baby mo? Tanong ko. Nabitawan niya ang hawak niyang pagkain at nahulog ito sa sahig. Bawal magsayang ng pagkain, sir. Nakangiting kong saad sa kanya. I have name. Iritadong saad niya. What's your name, sir? Natawa na lang ako sa mga sinasabi ko. Hindi ko naman talaga alam yung name niya. Mas masama ata kung uncle or tito yung tawag ko sa kanya, di ba? Johan Santillan. Pagpapakilala niya sa akin, sabay lahad sa kamay niya. What a boring name. Maganda naman talaga yung name niya. Pangmayaman. Pero dapat, focus ako sa plano namin. That's my lolo's nickname. Hindi ako makaimik sa sinabi niya. Bakit ko ba sinabi yun? Sa lolo niya pala yun galing. Ang bibig ko talaga, di mahinto sa pamabara eh. Napatingin ako sa kanya, nakasalukuyan din palang nakatingin sa akin. Yung mga mata niyang mapupungay na para bang ilang araw na walang tulog. Yung ilong niyang matangos, tapos may kisabon lips pa siya. Yung buhok niyang parang walang suklay ang nagpapagwapo sa kanya ng sobra. Kahit sino sigurong babae na titignan niya ng ganito ay mai-inlove na agad sa kanya. Bakit? Maangas kong tanong sa kanya. Ngumiti siya, or baka guni-guni ko lang yun.
Imposible naman atang ngumiti siya nakakunot yung noo niya habang nakatingin sa akin. Tsaka mukha na siyang galit. Natapos na't lahat-lahat, hindi pa rin nagsasalita ang lalaki about sa engagement nila ni Shin. Tubig at beefsteak yung nagalaw sa pagkain ng lalaki. Samantalang halos maubos ko lahat ng pinag-order ko. Busog na busog ako, kaya pumunta muna ako ng CR. Sinenyasan ko si Shin na pumunta din doon. Mapang-asar na mukha ang nadatnan ko sa CR. Aasarin lang naman pala ako nitong babaeng ito, di sana hindi na lang ako pumayag. Ano yun sis? Parang may spark? Bet mo ba? Ang gwapo niya, pero di ko type. Bungad na tanong sa akin ni Shin habang papasok kami sa loob. Hindi no. Pero ano, effective ba yung mga ginagawa ko? Effective yan. Huwag kang mag-alala. Di tayo sasabit. Kampanteng-kampante ang babae na hindi ako magugustuhan ni Johan. Pero paano kung ako na ang nagkakagusto? Mali. Hindi dapat ako mag-isip ng ganyan. Kakilala ko pa lang doon sa lalaki. Tapos mapafall na ako. Ay mali to. Tsaka, isang lalaki lang ang iibigin ko. Parang date to marry ganun. Pagbalik ko ay, wala na ang lalaki sa kinauupuan nito. Nasaan na yun? Umalis na ba siya? Lumapit ang waitress sa akin at inabutan ako ng isang maliit na papel. May nakasulat na papel kaya agad ko itong binasa. Here's my number. Just call me. By the way, I have your number. Thanks, but I gotta go. Isang maikling sulat lamang, ngunit nanginig ang buong sistema ko. Ano raw? Paano niya nakuha ang number ko? Anong gagawin ko? Anong nangyari? Tanong ni Shin habang papalapit sa akin. Shin, patay tayo nito. Ha? Bakit? Nagtatakang tanong niya. Ibinigay ko sa kanya ang sulat at pati siya natulala sa binasa niya. Hindi ba siya na-turn off sa'yo? Tanong ng babae sa akin. Hindi ko alam, pero anong gagawin natin? Ngumiti ang babae sa akin na para bang may balak na naman itong iba. Ano naman kaya ang nasa isip nito? You will play his game. Nakangiting saad niya. Anong play his game? Sabi na hindi talaga maganda yung resulta nito. Sana pala, hindi na ako pumayag, sasabit pa ata kami. Sabihin na lang kaya natin ang totoo. Tanong ko sa kanya kasi kinakabahan ako sa mangyayari, lalo na pag nalaman ng mga magulang niya ang ginawa namin. Kasalanan ko ata to, kasi tinotolerate ko ang mga ginagawa ni Shane. No, wala magsasalita. Tutol niya sa sinabi ko. Pero, hindi na to maganda. Para ngayon na ata magbabago yung buhay ko. Nakauwi ako ng bahay. Ngunit, hindi pa rin ako mapakalis sa nangyari kanina. Anong laro ba gusto niya? Para mapaghandaan ko. Bulong ko sa sarili ko. Ilang araw na rin ang nakalipas. Simula nung nagkita kami ni Johan. Siguro, nakalimutan niya na ako. At sinabi na siguro ni Shane ang totoo. Buti naman, para wala na akong problema. Kakauwi ko lang galing sa school. Tapos ko na rin lahat ng requirements ko sa school. Maghihintay na lang ako sa confirmation kung makagraduate ba ako. Konting tiis na lang, matatapos na din ako. Grabe, nairaos ko ang 4 years na mag-isa lang sa buhay. Siguro, handa na rin akong subukin ang bagong buhay. Naghahanda na ako para matulog nang biglang may tumawag sa akin. Yani, may naghahanap sa'yo. Tawag sa akin sa isa sa mga kasama ko sa boarding house. Sino? Sino naman maghahanap sa akin sa ganitong oras? Lumabas ako ng bahay at isang lalaki ang bumungad sa akin. Nagkatitigan kami ng lalaki, ngunit hindi ko maaninag ang kanyang mukha dahil sa sobrang dilim. Sino yan? Tanong ko sa lalaki. Johan, maikling pagpapakilala ng lalaki sa akin. Muntik nang mahulog yung pangako
kakatulala sa nakita. Isang Johan Santillan ang pumunta sa bahay ng ganitong oras nang walang pasabi. Abay, mababaliw ka talaga. Surprise! Ang nakangiting saad niya habang palapit sa akin. Anong gagawin ko? Ito na nga sinasabi ko eh. Hindi talaga magandang ideya yung plano ni Shin. Tawagan ko kaya si Shin. Sabihin ko na kaya ang totoo. Anong ginagawa mo dito? Nauutal kong tanong sa kanya. Let's just say na I'm starting playing a game. Ano bang pinagsasabi ng lalaking to? Anong game? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi mo ba ako papasukin? Tanong niya na para bang wala lang sa kanya ang nangyayari. You're not welcome here. Paano niya nalaman ang totoo? I think you're wondering kung paano ko nalaman ang totoo. Paano nga ba? Tanong ko. Why don't you try asking your friend? Talagang magtatanong ako? Chill, huwag kang galit. You're funny pa naman. I like it. Paiyak na nga ako sa mga nangyayari. At ito naman siya kung ano-anong sinasabi. Bakit ba napadpad tong lalaking to sa bahay ko? Umalis ka na nga. Ano bang pinunta mo dito? Come on, baby. Stop acting that you don't like me to be here. Anong baby? Hindi kita magulang para tawagin mo akong baby. Paniligas kong saad sa kanya. What do you want me to call you instead? Madam? Love? Sweetie pie? Honey bunch? Hey, I'm your fiancé. So, we should have an endearment. Ano bang gagawin ko sa lalaking ito? At nasisiraan na ng bait? Manahimik ka nga. Hindi ako yung fiancé mo, kundi si Shin. Tsaka, wala akong interes sa'yo, kaya umalis ka na. Nakangiti lamang siya habang nakatingin sa akin. Kita ko kung paano niya paglaruan ang susi na nasa kamay niya. Para bang nag-e-enjoy siya sa mga nangyayari. Tinalikuran ko siya at handa na sanang bumalik sa loob nang bigla siyang magsalita. Calm down, Miss Yaneska Elvira. Dumiretso ako sa paglalakad nang bigla niyang hawakan ang kamay ko at hinatak ako papunta sa madilim na lugar. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Hinatak ko ang kamay ko habang unti-unti niyang hinihigpitan ang paghawak niya sa akin. Nagpumiglas ako pero hindi niya pa rin ako binibitawan. Masakit na ang pagkakahawak niya sa akin kaya kinakabahan na ako kung saan niya ako dadalhin. Hindi kaya galit siya dahil niloko namin siya? Pero dapat hindi siya sa akin magalit. Hindi ko naman ideya ang magsinungaling sa kanya. Kaya kung may pagbubuntungan siya ng galit, si Shin yun at hindi ako. Kita ko kung paano umigting ang kanyang panga na para bang susulong sa isang digmaan kung magalit. Nakakunot ang kanyang noo at mabilis naglakad habang hawak pa rin ang aking kamay. Hindi na ako umimik at baka masaktan lang din ako. Hinayaan ko siyang dalhin ako kung saan niya gusto. Tutal, may nagawa din naman akong mali. Paiyak na sana ako na may makita akong isang pamilyar na babae. Ngunit hindi ko na ito maaninag dahil sa dilim at nahihilo na din ako sa bilis ng paglalakad namin kanina. Umiikot na ang paningin ko at hindi ko na magalaw ang katawan ko dahil namanhid dito sa takot. Unti-unti na nagdilim ang paningin ko at hindi ko na napansin ang mga tao sa paligid. Kahit si Johan na nakahawak pa din sa kamay ko ay hindi ko na maaninag masyado. Hanggang sa nawala na ng lakas ang katawan ko at bumagsak na ito sa lupa. Isang pamilyar na sigaw ng babae ang narinig ko bago ako mawala ng malay. Nagising ako sa isang hindi pamilyar na kwarto. Hindi ko na ininda ang pagod ng katawan ko at sinubukan ko ng tumayo. Hindi ko naman aakalain na hantong ako sa ganitong kalagayan. Ano na kaya ang mangyayari kay Shin ngayon na alam na nila ang totoo? Tumayo ako at pumunta sa pinto pero dahil sa manhid ng katawan ko ay nasagi ko ang isang box na nakatungtong sa lamesa. Puno ito ng mga litrato ng isang batang lalaki
at may kasama itong pamilyar na babae. Bakit puro na lang pamilyar na mga tao ang aking nakikita? Kinuha ko ang isang litrato ng babae at nagtaka ako kung bakit kahawig ko ito nung bata ako. Kaya pala pamilyar ang babae dahil magkamukha kami. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at hinalungkat ko na ang buong box. Hindi ako nagkakamali at ako itong nasa litrato. Coincidence lang ba ang lahat ng ito? Or sadyang may naghalungkat lang na nakaraan ko? Naiyak ako dahil sa takot. Hindi pa nga ako nakaka-recover sa nangyari sa amin ni Johan at ito na naman isang litrato ng batang lalaki na kasama ako. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit parang pamilyar lang ang lahat sa akin at hindi ko matandaan ang lahat? Anong meron sa mga litratong ito at kinakabahan ako? Isang malakas na tunog ang pumukaw sa akin. Nagagaling ito sa labas ng kwarto at para ba itong isang malaking bagay na nahulog galing sa taas sa lakas ng pagkabagsak nito. Lumabas ako habang hawak-hawak ang mga litrato. Nanginginig ang buong katawan ko, ngunit wala akong magawa kundi subukang lumabas para malaman kung ano ang nangyayari sa labas. Walang kahit sino ang naririto, kaya bumaba ako ng hagdan para makita kung ano ang nahulog. Isang pambatang laruan ang nadatnan ko sa ibaba at sino naman ang naglalaro sa lugar na ito. Wala akong mahagilap na mga tao, kaya unti-unti na nagsitaasan ang mga balahibo ko. May ibang tao ba dito? Sigaw ko sa loob ng bahay. Kung iisipin, hindi matatawag na isang haunted house ang bahay na ito dahil bago ang mga materyales na ginawa dito. Tsaka para naman itong may nakatira sa linis ng lugar. Johan, hindi na ako natutuwa sa laro mo. Gusto mo ng laro? Sige, pagbibigyan kita. Pero magpakita ka muna. Isang boses ng lalaki ang narinig ko galing sa taas. Nagulat ako sa pagtawag niya sa pangalan ko. Ang pagkakatanda ko, isang tao lamang ang tumatawag sa akin sa pangalan na yan. Hindi ko na matandaan ang kanyang mukha, ngunit tandang-tanda ko pa ang boses niya kung paano niya tawagin ang pangalan ko. Ang first love ko. Sa kanya ba ang bahay na ito? Hinahanap niya ba ako dahil na-miss niya din ako? Siya ba yung kasama ko sa mga litrato? Hi, Ska. Isang boses ng lalaki ang nagpabalik sa akin sa katinuan. Johan? Hindi ako nagulat sa biglang pagsulpot niya, kundi nagulat ako sa pagtawag niya sa pangalan ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko pag nalaman ko na iisa lang si Johan at ang first love ko. Paano mo nalaman ang pangalan na yun? Nanginginig kong tanong sa kanya. I told you, try asking your friend. Anong kinalaman ni Shin sa nangyayari? Try asking her. Maikling saad niya. Yani, tawag sa akin ng isang babae. Hindi ako nagkamali at si Shin nga ito. Shin? Naguguluhan ako sa nangyayari kung paano nagkakilala si Johan at si Shin. Andito kami ngayon sa labas ng bahay. Marami akong tanong na hindi ko alam kung handa ko bang marinig galing sa kaibigan ko. So, before ka magalit sa akin, lilinawin ko muna ang lahat, okay? Yani, sorry. I tried to tell you the truth before, but Johan stopped me. He said siya ang magsasabi ng totoo. Pero we don't expect na aabot tayo sa ganito. The truth is, Johan is my cousin and he really wanted to meet this girl na childhood friend niya daw. So we investigate this girl and came up with the idea that this girl is... She paused and looked at me. You, she continued. Hindi ko na alam ang gagawin sa lahat ng impormasyon na nakuha ko ngayong araw. Para bang nilulunod ako nito. Ayokong maniwala na si Johan at yung first love ko ay iisa.
Natatakot ako na baka dumating na naman yung araw na mawala siya sa akin. Pagod na ako magtiwala dahil baka siya ay mawala na naman. Pero gusto kong malaman ang totoo kung bakit niya ako iniwan noon at kung ano ang gusto niya ngayon. So we do this plan to surprise you, but something came up. Johan planned to tell you the truth sa restaurant, but his dad called him at pinapauwi siya. So he didn't get the chance to tell you the truth. So I told him na puntahan ka na lang sa dorm niyo to get things right. So here we are. I'm sorry. I should not agree with his plan. Ay panic nung nawala ka ng malay. I'm really sorry, Yani. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Dapat bang maging malungkot ako kasi nagsinungaling siya sa akin? O maging masaya dahil sa wakas nahanap ko na rin ang matagal kong hinihintay? Pero napagtanto ko na paano kung subukan ko ulit na papasukin siya sa buhay ko? Hayaan ko na lang siguro na ang tadhana ang magplano ng buhay ko. Sabi nga nila, risk is better than regrets. Nakita ko kung paano manubig ang kanyang mga mata kaya niyakap ko siya ng mahigpit. Ngayon ay humihikbi na siya dahil sa pag-iyak. Galing mo talaga magtago. Patawa kong saad sa kanya. Yani, humahagulgol siya ng iyak. Kung sinabi mo pa nung una, edi sana hindi ako ganun katakot kanina. Pabiro kong saad sa kanya. Kaya nga nagsusorry ako sa'yo, diba? Umiiyak niyang saad. Thank you, Shin. Para saan? Nagpapasalamat ako dahil tinulungan mo ako sa lahat-lahat at masaya din ako dahil naging kaibigan tayo. Sa lahat, sa dami ng tulong na naibigay niya sa akin, hindi ko na alam kung anong klaseng pasasalamat pa ang gagawin ko para lang hindi magkautang ng loob sa kanya. Let's go. Punta ka na sa kanya. Turo niya sa lalaking nakatayo malapit sa pool. Ang laki na niya at mas naging matured na ngayon. Ang puti niyang t-shirt ay yumakap sa matipuno niyang katawan. Makikita mo na ito ay araw-araw na nasa gym dahil kahit nakatalikod, makikita mo na ang barisko niyang pangangatawan. Malaki na ang pinagbago niya. Noon maliit at puno lamang ng putik ang kanyang katawan, pero ngayon sobrang linis niya na. Malayong malayo na siya sa batang nakilala ko noon, pero masaya ako para sa kanya. Mahal ko na ata siya. Tumakbo ako papunta sa pool at niyakap siya patalikod. Nagulat siya sa pagyakap ko, pero hindi niya iyon ininda at niyakap niya ako pabalik. Bumalik ka? Saad ko na umiiyak. Nag-promise ako sa'yo, diba? Sayong-sayo pa rin pala ako uuwi. Lumipas ang maraming taon at tumahanga ako sa pagmamahal naming dalawa. Dahil kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin nawawala ang pagmamahal na tinanim namin nung mga bata pa lang kami. Ngayon, andito ako sa labas ng simbahan para hintayin bumukas ang pinto at maglakad sa harap ng maraming tao na nakasuot ng puting gown na may dalang singsing sa kamay. I told you, dito rin tayo magtatapos at mag-uumpisa. Saad niya habang hawak-hawak ang microphone sa kamay. Hindi ko akalain nahahantong ako sa puntong ito kung saan ikakasal ako sa taong pinakamamahal ko. I do. Masaya ko siyang hinalikan sa harap ng maraming tao. Kahit saan pa, ikaw at ikaw pa rin. I love you, Iska. I love you too, Johan. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni na Johan at Yaniska. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.